Magandang araw mga kasimple. Sunday at February, kung di ako nagkakamali, ano bang yan? February 2? Yan. February 2 mga kasimple. At wait lang mga kasimple ha. At dahang yung aking cellphone. Gusto ko lang pag-usapan natin ngayon mga kasimple kasi na-amaze talaga ako sa ginawa ng mga taga Cebu, Visayas sabihin na lang natin, particular na yung Cebu kasi napaiyak si Bibi, hindi na manghiyak-ngiyak, mangilid-ngilid ang luha niya mga kasimple habang nagtatalumpati siya sa harapan ng mga Visayas Governor, Cebu Governor, Vice Governor, Congressman, Mayor and Mayors and Vice Mayor and board member, lahat ng local government. Talagang sobra ang kanilang led by Governor yun, si Gwen Garcia ba yun? Wait na nga lang para hindi tayo nagkakamali mga kasimple. Ayan. So ayun. Basta yung mga governor ng mga Visayas region and siyempre yung governor ng Cebu, lahat ng mga local government official winelcome si presidente at sobra talagang sabi nila one Cebu, one Visayas, sayo kami presidente. May mga masasabi na naman yung mga kontra kay BBM mga kasimple. Nung pagkatapos nun ng One Cebu o One Visayas na pagsuporte nila kay BBM, talaga naman ang gaganda ng mga talumpati ng mga governors and mayors and congressman. Talagang sabi nila susuporta kami sa iyo. Sabi pa nga ng isang governor alam ko ang hirap mo na dinadanas ngayon. Pero kinontrapelo ni BBM sabi niya I make correction. Sabi niya hindi ko siya tinuturing na hirap sa trabaho yan. That is my obligation to my country. Kaya sabi niya hindi ko yan sinasabing problema kundi obligasyon ko. Tama naman siya. Ano pa? Ganda ng ano. So kung kaya ng mga ibang gobernador, mayors, vice governor, vice mayor, board members at etc. na suportahan si BBM sa kanyang adhikain sa kanyang leadership, why yung ibang mga politiko tantanan nyo na. May isa pa mga kasimple, yung We will have the presentation of manifestos of support yung ano by pa all sectors of government in Cebu. tawag nun, yung mga IBP ba yun? Yung International Bar the Philippines, yung samahan ng mga abogado, 4,000 yung nandoon. Yung mismong presidente nila, grabe din yung kanyang pag-suporta sa ating bahal na Pangulo. Mga 4,000 members nila ng puro attorney, di ba?
Nag-joke pa doon ng ating na sabi niya, alam ko ang trabaho niyo mga abogado na hindi niyo tinutulugan ang mga dokumento niyo. Walang tulugan. Ako din, sabi niya. Lahat ng dokumentong sinasubmit nila sa akin, sabi niya, naipasok niya pa ngayon, Bicam report. Wala akong nakitang bakante o blank. Dahil hindi ko nga talaga sabi niya, never ako nakakita ng blanco. Dinoble check ko pa. Ayan. So, tiwala lang sa presidente. At ginagawa niya. Kung yung mga karamihan ng mga abogado nagtitiwala sa kanya, what more tayong mga simpleng tao? Sila nakakaalam ng batas. So, ganun din tayo, magtiwala din tayo sa ating presidente. Maraming ginagawa yan. Kaya yung mga bumabatikos sa ating gobyerno na wala namang naitutulong, bumalikwas na kayo. Tayo namang mga botante, malapit na ang halalan, make sure na karapat dapat ang ating iboto. Malapit na, ilang buwan na lang, mga kasimple. Tayo namang mga botante, make sure vote right, iboto natin yung tama, para at least pagdating ng nakaluklok na yung ating binoto ay kasiya-siya, sapagkat alam nating tama, right person yung ating binoto. Ayan. So, yung mga bumabanat kay BBM, sa akin mga kasimple, nagkakamali sila. May sariling interes, may sariling agenda, di ba? Ano pa? Pera. Ayan. Hindi mo kailangang atakihin, batuhin ng putik ang isang kalaban mo sa politika kung kayo naman ay tapos nang naglaban sa halalan. Di ba? Support na lang. And then, maghintay ka ng tamang panahon na ikaw naman ang nasa kapangyarihan. Di ba? Para tumahimik ang ating bansa. Sabi nga ni Presidente, ang daming problema ng ating bansa. Kung ganid lang yan, sa pag-atake ng mga kalaban sa kanya, di sana hindi na siya nagsabi sa mga news, mga nakatutok na camera sa kanya na huwag niyong i-impeach si Sara kasi wasting time, walang silbi, hindi be-benefit ang taong bayan, kundi mabibinbin lang ang trabaho ng Kamara at ng Senado. Pero hindi siya galit. Hindi siya tawag nun, take for granted yung, siyempre nasa kanya na yung yung momentum, marami nang kumukontra dun sa kumakalaban sa kanya. Kay Sara nga, may quadcom na sabi nila may ebidensya laban kay Sara, na malaking ebidensya. Pero ano sabi ni BBM sa akin? Sabi niya, huwag niyong i-impeach si Sara kasi wasting ng time yan.
Walang may dudulot ng mabuti sa mamamayan. At ang mga senador at mga congressman ay mapopokus lang dyan sa impeachment na yan. Wala namang benefit sa ating bayan. Diba? Mag-focus tayo, sabi niya. Sabi niya, hindi pansarili ang iniisip niya. Hindi, hayari ka sa akin ngayon, may mga kampiyaw. Diba? So, iyan ang ugali ni BBM. Hindi mapagtanim ng sama ng loob. Ilang beses pa lang siyang sumagot sa mga birada sa kanya. Diba? Kaya sana mga kasimple, o dun sa mga kumakalaban kay BBM, wake up! Wake up! Huwag yun ang asamin yung pwesto. Kasi nakapwesto pa yung isa eh. Maghintay kayo ng 2028. Yung sinasabi nila na gusto nila lang magpadagdag lang ng term niya. Nasa saligang batas na nga yan eh. Okay, kung binago, kung hindi susundin ni BBM ang saligang batas, pati ako magagalit na ako sa kanya. Pero for that matter, nakikita ko puro sinusunod niya ang nasa saligang batas, mga kasimple. Di ba? So, tayo, mga kasimple, kampihan natin, ulitin ko sa vlog ko, kampihan natin yung alam nating nasa tama, nasa constitution, yung hindi pansariling interes ang iniisip, kundi ang buong Pilipinas o mamamayang Pilipino ang kanyang pinapriority. Yun ang kampihan natin, mga kasimple. Diba? So, may sapak ka, may tama ka sa utak ko, ang kakampihan mo, alam mo, gumagawa ng kalokohan, katiwalian, korap, walang naitutulong sa bansa natin. Yun pa ang kakampihan mo. Di ba, mga kasimple? So, wake up call. Tayo, may presidente tayo na masipag. Walang inatupag kundi magtrabaho. Hindi niya pinapansin yung mga detractor niya. Diba? So, wala ka namang silbing mamamayan pag ganun lang. Ang ganda ng leader mo. Ang galing ng leader mo. Ayaw mo pang suportahan. Gusto mo kumakaliwa ka. Anong silbi mo? Diba, mga kasimple? So, One Cebu sa Visayas sinusuporta si BBM. Tapos yung samahan ng mga abogado, hindi basta-bastang samahan yun. 44K mahigit ang nagtipon-tipon sa venue na yon, na ang bisita nila ay si Bongbong Marcos, si Pangulong Bongbong Marcos. Nagsalita sila ng suporta sa kanya. Nagpapasalamat sila. Dahil yung presensya ni Pangulong Marcos, nandun sila sa event na yun. Iyon ay nagpapakita na sila'y nakakakita o nakikita nila na ang Pangulo natin ay nagtatrabaho. Diba? Kung hindi, mga abogado yun, mga gobernador yun, mga matataas ang pinag-aralan yan. Diba? Hindi sila susuporta pag si BBM ay addict na sinasabi nila, na laging yun ang pangbanat nila. May banat nga yung isang abogado kaya gano'n face to face sa isang pagkasalita ni Vic Rodriguez na ini-insist niya magpa-folic hair drug test si BBM. Nagsalita naman yung isang abogado, si Attorney Doc ata, Luke. Ayan si Vic Rodriguez, si Mr. Attorney Vic Rodriguez. Dati nung kakampi niya si Pangulong BBM, pinagtatanggol niya, ayan, meron namang result. Nagpa-drug test na, may result. Di ba pinaniniwalaan niya yung drug test, sabi niya. Pero ngayon, kung nasa kabila na siya, kumukontra na siya kay BBM, anong sigaw naman niya? Magpa-folic hair drug test na naman siya. Yan ba ang paniniwalaan? Sabi niya, ano ba talaga pinapaniwalaan mo? Sabi niya.
So, for that matter, kung i-analyze mo ng maayos, so nga naman. Dati, ang pinaninindigan mo nung nasa side ka pa, nung empleyado ka pa ni BBM, true, certified drug test yung ginawa kay BBM. Nagpa-drug test siya. Ang lumabas is negative. Yun ang lagi mong sinasabi dahil ikaw ay tagapagsalita ng Pangulo dati. Ngayon, natanggal ka sa panig ni BBM. Yun ang sinisigaw mo ngayon. Magpo-folic drug test ka para ganyan-ganyan. Ha? What? Abogado. Dalawa ang kanya sinasabi. Di ba mga kasimple? So, maging matalino tayo mga kasimple. Huwag kayong maniniwala. Palibasa, lagi nyo siguro siya lang ang napapakinggan nyo. No. Maging mapagsuri mga kasimple. Ayan. So, ayan. May napag-usapan na naman tayo mga kasimple. Kasimple, makikiusap ako sa'yo. Ayan. Ikaw nanonood ngayon. Paki-subscribe mo naman si Kasimpleng Arnold. Ayan. Sundutin mo na rin yung yung likes and share para at least laging masaya si Kasimpleng Arnold yung mga kasimple. So, till next video mga kasimple. Ingat kayo and God bless. Bye-bye.